Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-4 na kabanata ng Mateo. Ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos nito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin siya ng dyablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi. Kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Pero sumagot si Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos." Mahalagang makita at malaman natin na si Jesus ay natuksong katulad nating mga tao. Dahil dinaanan niya ang pagtutukso, alam niya kung ano ang ating nararamdaman sa tuwing tayo ay natutukso. Isipin lang natin ang gutom na nararamdaman niya pagkatapos niyang mag-ayuno ng 40 araw. At tulad ni Iso, madali nating ipagpapalit sa kaunting makakain ang isang bagay na napakahalaga katulad ng basbas ng kanyang ama na si Jacob. Bilang isang taong marupok, malamang tayo ay bibigay at uunahin natin ang kalam ng ating tiyan. Makikita natin sa sagot ni Jesus na hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao. Ano ibig niyang sabihin dito? Kung tinapay ang magbibigay ng buhay sa atin dito sa lupa, ang salita ng Diyos ang magbibigay buhay sa langit. Tinutukoy ni Jesus na ang buhay natin dito sa mundong ito ay panandalian lamang. At ang dapat nating tingnan at ituring na mas mahalaga ay ang ating buhay pagkatapos nating iwanan ang mundong ito. Basahin natin. Dinala naman siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. At sinabi kay Jesus, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka, at aalalayan kanila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato." Pero sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Tinuturuan tayo ni Jesus na maling pag-iisip ang ilagay ang sarili natin sa alanganin at asahang sasagipin tayo ng Diyos Ama. Para sa ating mga kapatid, tingnan natin ang ating ginagawa sa araw-araw. Kung meron tayong kasalanang tinatago, siguro dapat italikuran na natin ito kaagad-agad. Sa panahon ngayon, ginagamit ng kaaway ang maling pag-iisip sa ating pamumuhay. Kung tayo ay walang pera, maghanap tayo ng trabaho. Kung meron tayong trabaho, pagbutihan natin ang trabaho. Kung tayo ay nagugutom, kumain. Kung tayo ay nauuhaw, uminom. Kung merong bangin, umiwas. Bakit natin gagawin ang mga bagay na magpapahamak sa atin? Naalala ko nung panahon ng pandemya, marami ang umiiwas magpabakuna dahil sa maling paniniwala. Bakit tayo hindi magpapabakuna kung ito ay magbibigay proteksyon sa atin? Kailangan nating kilatisin ang ating pag-iisip at ang ating ginagawa.
At lagi lang nating tandaan ang tugon ni Jesus na huwag nating subukin ang Diyos Ama. Basahin natin. Pagkatapos, dinala pa siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng dyablo kay Jesus, "Ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin." Pero sinagot siya ni Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Pagkatapos nito, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa kanya. Ang huling tukso ng dyablo ay ibibigay niya ang buong mundo kung si Jesus ay sasamba lamang sa kanya. Kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, kadakilaan, lahat ng ito ay galing sa mundo. At katulad ng lahat ng galing sa mundo, lahat ito ay mawawalang parang bula. Kung titingnan ko ang aking sarili, marami rin sa mga bagay na ito ang hinahabol ko sa aking buhay. At sa aking paghahabol sa mga bagay na ito, lalong dumarami ang aking kasalanan. Natuto akong magsinungaling, natuto akong magnakaw, natuto akong manira ng iba, natuto akong maging sakim, natuto akong mainggit, natuto akong mag-imbot. Katulad ng mga napag-usapan natin noong nakaraang kabanata ukol kay Herodes, sa kagustuhan niyang panghawakan ng kanyang kapangyarihan, nagawa niyang ipapatay ang napakaraming batang inosente. Kung ibabalik natin ang tanong na ito sa iyo, kapatid, ano ang gagawin mo? Hahabulin mo ba ang mga bagay na walang halaga? O ikaw ba ay malululong sa sinasabi ng dyablo? Pinaalalahanan din tayo ni Jesus sa pinakadakilang utos. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Kung ito ay nasa puso natin sa lahat ng panahon, mas madali tayong makakaiwas na mahulog sa tukso. Tanungin lang natin palagi, ang atin bang gagawin ay alinsunod sa mga utos ng Diyos? Sa mga panahon ngayon, napakalakas ng tulak ng mundo at karamihan sa atin ay bulag at madaling nahuhulog sa kasalanan. Mas masahol pa, may mga taong ipinipilit na ang kanilang ginagawa ay hindi kasalanan. Kapatid, umiwas tayo sa ganitong pag-iisip. Alamin natin kung ano ang tama sa mali. Lagi kong tinatandaan ang isang berso na nakakatulong sa aking umiwas sa kasalanan. Ito ang 10 kabanata ng unang Korinto, berso 13. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan
para mapagtagumpayan ninyo ito. Basahin natin. Sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain. Nang mabalitaan ni Jesus na nakulong si Juan, bumalik siya sa Galilea. Pero hindi na siya nanirahan sa Nazaret, kundi sa Capernaum, isang bayan sa tabi ng lawa ng Galilea at sakop ng Zabulon at Naphtali. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Ang lupain ng Zabulon at Naphtali ay daanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog ng Jordan. Ang mga lugar na ito'y sakop ng Galilea at tinitirhan ng mga Hudyo. Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila, ay natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Simula noon, nangaral na si Jesus, at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Makikita natin na kinailangan ni Jesus na mabautismuhan, mag-ayuno, dumaan sa pagtutukso, bago siya nagsimula ng kanyang ministro. At katulad ng sinasabi ni Juan na nagbabautismo, tulad ng mga propeta ng nakaraan, iisa lang din ang turo nila katulad ni Jesus, na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan dahil narito na ang paghahari ng Diyos. Basahin natin. Tinawag ni Jesus ang 4 na mangingisda. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilee, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon, na tinatawag na Pedro, at Andres, na naghagis ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At habang patuloy sa paglalakad si Jesus, nakita niya ang magkapatid na sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedee. Nakaupo sila sa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din ni Jesus ang magkapatid. Iniwan nila agad ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Bigyan pansin natin na ang mga pinipiling apostol ni Jesus ay mga karaniwang tao, mga mangingisda na wala namang yaman, na wala namang kakaibang husay, na wala namang kaalaman. Ang Diyos ay gumagamit ng mga ganitong klaseng tao kaysa sa mga may karunungan, may yaman, may katanyagan, may husay. Nang sa ganoon ay walang makapagyayabang sa Diyos. Isa pang dapat nating banggitin ay ang agad-agad na pagtalima ni Pedro at Andres at Santiago at Juan sa pagtawag ni Jesus. Sa ating buhay Kristiyano, tayo ba ay agad-agad na sumusunod at tumatalima kay Jesus? Siguro ay alam nating lahat na tayo ay hinihikayat ni Jesus na ipagsigawan ang magandang balita sa lahat ng tao hanggang sa dulo ng mundo. Ikaw ba, kapatid, ay nagsasabi ng magandang balita sa iyong pamilya? Sa iyong ama, sa iyong ina, sa iyong asawa, sa iyong anak? Basahin natin. Nangaral at nagpagaling ng mga may sakit si Jesus.
Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Naging tanyag siya sa buong Syria at dinala sa kanya ng mga tao ang lahat ng may sakit. Mga naghihirap dahil sa matinding karamdaman, mga sinaniban ng masamang espiritu, mga may epilepsya at mga paralitiko. Pinagaling niya silang lahat. Sinundan siya ng napakaraming tao na galing sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, at iba pang mga bayan sa Judea at maging sa kabila ng ilog ng Jordan. Makikita natin dito ang pagmamahal ni Jesus sa mga tao. Pinagaling niya ang mga karamdaman ng mga tao. Marami sa ating mga kapatid ngayon ay mayroong sakit, may mga karamdaman. Yung iba ay matagal nang naghihirap. Meron namang bago lamang nakita ang kanilang sakit. Kung si Jesus ay dumating ngayon, nakasisiguro akong dudumugin siya ng lahat ng tao. Kahit na alam natin na may mga sakit tayo sa ating pangangatawan, hindi natin makakaila na hindi ito ang ating pinakamalaking pangangailangan. Ang ating pinakamalaking pangangailangan ay ang kapatawaran sa ating kasalanan. Lagi lang nating tandaan ito, kapatid. Dumating si Jesus dito sa lupa, hindi lamang pagalingin ang ating mga karamdaman, ngunit upang mamatay sa krus at pagbayaran ang ating kasalanan upang tayo ay makabalik sa Diyos Ama at makasama siya magpakailanman. Ito ang nagpapakita kung gaano kadakila ang pagmamahal sa atin ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ika-4 na kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.